Mukhang hindi naging maganda ang resulta ng pagpunta ni Kapeso kanila Beyonce in terms of mga nangyayari ngayon. Okay? Dahil sa pagpunta ni Kapeso, sumama ang loob ni Dr. Love na nasabihan pa nga siya na nagselos dahil sa pagkakaroon ng collaboration ni Beyonce at ni Kapeso. So ngayon, mukhang mahihirapan na maayos pa silang dalawa. Because of those issue, napilitang mag-live itong si Beyonce at sagutin yung mga katanungan at yung mga accusation, no, sa bawat isa. Part of this live, ang nakikitang reason is yung pagsasabi kay Kapeso na siya ay winakwak niya raw, no, si Beyonce from Dr. Love. Okay, so yan po yung lalamanin ng content ko na to po, yung live ni Beyonce, na kinuha natin yung mga key points para sa akin na aking gustong bigyan ng reaction. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware po sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, puntahan nga po natin, no, itong naging live ni Beyonce, kung saan may mga sinagot siyang mga katanungan at paliwanag, no, sa isyong bumabalot ngayon kay Kapeso at saka kay Dr. Love. Okay? So, ito po. Allow me to play a portion of the video, no? Ayun, yun nga po, yung tungkol po kay Kuya Kapeso po na sinasabing ninakwak po ako. And, Okay. So, winakwak daw siya. Yun yung unang pumutok na balita. Dahil nga doon sa mga sinabi, sa mga binitawang salita ni Kapeso sa mga live stream niya. No? Na may sinabi siya na kung may ibibigay sa any beneficiaries, wag na pong padaanin sa middleman. Okay. So, ang naging conclusion ng karamihan, dahil nga may ibang duda kay Doc Lat, tapos alam ng karamihan na magkalaban si Doc Lat at saka si Kapeso, no? Karoon talaga sila ng batuhan ng kung ano-anong salita din, di ba? So, some concluded that it's Doc Lat ang sinasabihan ni Kapeso. And I don't know, di ko alam kung totoo ba na yung interpretation ng karamihan sa middleman ay yung lalaking nasa gitna. No? I mean, yung binigyan ng importansya is yung man. No? Kaya nga ginagawa ni Kapeso ng middle woman. No? Pag sinabi po kasing middleman, it pertains to a general, no, person or individual na siya po ay tumatayong tagapamagitan. No? Hindi po ibig sabihin na pag sinabing middleman yung lalaki lang, no? Kasi po pwede namang maging middleman ng babae, bakla, tomboy, no? Naging general term po yun. So doon po sa nalilito, kung ano ibig sabihin ng middleman, napakasimple lang po, sila po yung namamagitan o sila po yung bridge, no, ng sponsor at ng beneficiary. Okay? Hindi po yan specifically para sa lalaki lang. So kasi nung sinabing middleman, ang inisip nila, si Doc Love kagad or si Red Sim. Anyone that is close to Beyonce. Pero alalahanin niyo po, pwede rin pong maging middleman yung ibang nasa paligid ni Beyonce. Na mayroong koneksyon doon sa kung sino man ang magbibigay. No, it's not solely for vloggers. No, kahit sino po na nasa paligid ni Beyonce
can be considered as a middleman. No? Yun po yung malinaw na sinabi ni Kapeso. Wala po siyang minention na name at siya po ay nagbigay lamang ng obserbasyon niya sa kanyang nakita, na experience nung siya po ay nasa Daet together with the Batalero family and the person or kung sino mang nakapaligid kay Beyonce. Kaya siya ay nagbigay ng sarili niyang opinion on that matter. No? Na feeling niya, nagagamit pa rin si Beyonce at yung mga binibigay kay Beyonce dapat marekta na, no? Kay Beyonce. Okay? So, hindi po winakwak, no? Ni Kapeso. Hindi ko po kinakampihan si Kapeso, no? Ang kay Kapeso po pagpapakita lang kung ano yung naobserbahan niya. Diba? Hindi niya naman sinabi na directly, it's Dr. Lab, Red Sane, no? Wala. Sinabi niya lang yung kanyang naobserbahan. So, pangwawakwak na po ba yun? Diba? Na-influensyahan niya na ba si Beyonce? Diba? Hinikayat niya ba si Beyonce para masabihing nawakwak na siya at nakaside na ba talaga sa kanya si Beyonce? Yun po yung mga alamin natin. Let us not jump into a conclusion na hindi po natin iniisip, no, yung mga pangyayari. Ano po ang nagbigay sa ibang viewers para isiping winakwak na ni Kapeso si Beyonce? Di ba? Ano po yung naging batayan ng mga taong nagsasabi nito dahil lang doon sa live na yun na wala namang konkretong ebidensya na nagsasabi na si Doc Lab nga yung middleman na sinasabi ni Kapeso. Di po ba? Kay Dr. Lab po. Beyonce, pumili ka na sa Kapeso to si Dr. Lab. Bakit niyo po ako pinagpipili? Okay? Yan naman yung pili-pili. Yung nangyari noong si ikaw, Beyonce, di ba? Between Kalinga Prab and Doc Lab. No? Obviously, sumaid ka kay Dr. Lab. Kasi ayaw mo na ng sistemang umiiral kay sa Kalingap. Kaya ka nga umalis, kaya nga nireklamo si Kuya Bal dahil ayaw mo na sa Now, dito sa sitwasyon ni Dr. Love at saka ni Kapeso, hanggat maaari, no, kaya niya nasagot niyan, ayaw niyang mamili. Because Dr. Love and Kapeso have a common goal. Di ba? Sino? Yung Kalingap community. No? Para sa akin. Kaya nga, nagkakaroon ng suportahan ng mga vloggers at saka ang mga viewers dahil yung kanilang adhikain ay isa. May magkaiba silang paniniwala pero pagdating sa isang bagay which is about kay Kalinga Prab at saka kay Bal Santos, may common silang interest. Kaya hindi makapamili si Beyonce. Kasi I don't know, no? Ako yun yung iniisip ko kaya hindi siya makapamili. Dahil magkaiba man sila sa aspeto ng paniniwala, no, sa isang bagay, pero meron silang para sa kanila major reason, no, kaya sila nagsama at kaya ayaw niyang pumili. And of course, kahit papano, di ba, si Dr. Love yung reason kaya siya nakilala, si Beyonce. Ano nga siya, siya yung naka-scout ba kay Beyonce, while on Kapeso side, ba, according to sa mga talagang matagal na sa community, matagal nang pinaglalaban, no, ni Kapeso yung mga nasamantalang mga ex-angels
no? At marami siyang ayaw sa Kalingap. Talagang siya yung number one antay. And everybody that comes from the Kalingap community na naragrabyado, talagang, kumbaga, mayroong kino-comment, no? Si Kapeso. So, nung nangyari ang sitwasyon na yan, so, nagsama sila. And, I don't know, if naiintindihan ni Beyonce na hindi siya makapamili. Dahil nga sa meron silang common, no, agenda. Mayroon silang pinag-isang paniniwala sa mga ginagawa ng Kalingap. Okay? So, ang kay Kuya Kapesok na mag-collab po kami dito sa sa YouTube niya po yung ginamit po yung YouTube niya po ang ginamit na pang live, hindi po yung YouTube ko. Ako po ang nagsabi po nun mismo, kaya huwag niyo pong sabihan si Kuya Kapesok na po parang ginagamit ako. Okay. Diyan sa pagla-live na yan, actually, pasensya na, Dr. Love. Isa yan, I can consider na isa yan sa reason. No? Na baka dinamdam ni Dr. Love. Bukod pa sa yung pagsiselos na sinasabi. Dahil, bakit hindi nagkaroon ng ganyang eksena or collaboration si Dr. Love at saka si Beyonce? Diba? Kasi most of Team Guapa or Beyonce supporters ayaw nilang masabi, no, na ginagamit ni Dr. Love si Beyonce to gain. Okay? Most likely, ganyan yung iniisip mo, diba? Diba? Kasi kung gusto mong i-content talaga yan, no, ni Dr. Love, hindi dapat yung mga pahapahapyaw lang. Diba? Maraming mga content si Dr. Love na sinasabi na lagi nakabit yung pangalan ni Beyonce pero wala tayong nakikitang Beyonce. Diba? Pero, bakit nung kay Kapeso, nagkaroon ng collaboration? No? Isa yan sa, kahit hindi aminin ni Dr. Love, isa yan sa siguro sa naging hinay, sa hinanakit. Prinotektahan siya, hindi siya ginamit, dahil ayaw. Diba? Pero, pagdating kay Kapeso, ganun yung nangyari. Nagkaroon ng collaboration. So, sana, no, kung may ganong gustong gawin si Beyonce, sana kinonsider niya. After that, no, nagkaroon din sila ng collaboration. Kasi hindi lang pinangungunahan ni Dr. Love, no? Pero sure, gusto ni Dr. Love na mag-appear talaga si Beyonce, no, sa kanyang mga live stream. No? Kaya lang dahil sa, baga, ayaw nga niyang ma-exploit diba? Kahit nasabihin na natin vlogger si Beyonce. Pero nandoon pa rin sa pag-iisip ni Dr. Love na gamitin si Beyonce for his own interest. No? Kahit na alam natin, no, na gano'n naman yung sistema niyan. Kasi ginagamit niya na nga yung pangalan sa mga sa mga content niya. Diba? Kahit wala si Beyonce. Diba? So, baga sa kanya, okay na muna sa kanya yung gano'n. Kaya lang, yun nga, biglang dumating si Kapeso at nagkaroon ng collaboration. Now, we can consider yung sinasabi ni Beyonce din dahil nga sa, siguro, kinonsider niya, malayo ang pinanggalingan ni Kapeso, Batangas to Daet, no? So, parang siguro, token of her appreciation, kaya niya nagawa yun. Na mag-live si Kapeso using his channel. Kaya nakita niyo po yung mga palipad. Di ba? Nakita niyo po yun. Which, no, sorry Dr. Love. No?
Nakita yun ni Dr. Love. So, may konting ano yun doon. Bakit ako wala? Bakit sa akin hindi gano'n? Yun naman ay observation ko lang, Dr. Love. Hindi ko sinasabing yun yung nararamdaman. Para sa akin. Okay? Kasi, di ba, matagal nang may mga nagtatanong niyan. Di ba? Matagal nang mag-guess. Pinag-guess ka. Pinag-guess si Beyonce. Ano lagi ang sabi ni Dr. Love? Di ba? So, for me, no, that's one of the reason. No? Dahil ang daming kulay. Di ba? Oh. Yung ginagamit lang po ako, ano, huwag niyo pong, ano, si Kuya Kapis na gano'n. Kasi ako po mismo ang nag-ano po sa kanya, nagsabi na mag-live po kami dun sa mismong channel niya. Dok. Yung sa pag, ano po kasi pag selos-selos po, ano bakit naman po kailangan po mag-selos, Dok? Well, about dyan sa selos-selos, sabi ni Dr. Lab, hindi naman daw siya nagsiselos. No? Namatanda na raw siya para magselos-selos pa. Yun yung sinabi niya. Well, maybe we can say na hindi nga siya nagsiselos. Pero kasi yung nakita na naging suporta kasi, no? Bukod dun sa palipad, no? Parang mas sinuportahan. Parang ganun na lumalabas ngayon. Na parang, bakit kay Kapeso nagawa mo yan? Bakit sa amin, wala Redse, hindi mo nagawa? So, may mga ganong naramdaman yan si Kapeso. And even Redse, ay si Dr. Love. No? Kasi, diba, yung dating nung nanduroon si Beyonce sa mga live nila. Diba? Lalo na't ang Team Guapa represent Beyonce, di ba? Tapos makikita si Beyonce sa live stream ng ibang supporters ng anti, considering anti din naman sila Dr. Love. Dati ha, hindi natin no? So, nandoon yung konting ano niyan, tampo, no? Ni Dr. Love. Kahit na hindi aminin ni Dr. Love. Magsiselo siya dahil si Kapeso yung kumbaga naka-collaboration, no? Pwede rin naman. Kaya lang ayaw nga tanggapin ni Dr. Love. More on tampo nga siguro yung kay Dr. Love, hindi selos. Sana makita ka din namin sa live ni Doc, gamit channel ni Doc. Para nakita niyo naman, ano po baga ako doon, nakahagip naman po baga ako minsan sa live ni Doc, may mga ganun po baga. Eh yung si Kuya Kapesot naman po, kasi ako po talagang mismo ang po doon, nagsabi po na, mag-collab po kami doon sa, niya, sa channel niya, kasi minsan lang ako baga pumunta dito yung tao. Okay. So, yan yung Beyonce. No? Para sa akin hindi enough yun. No? Hindi mo pwedeng irason na porke nandyan lang, diba? Lagi namang ikaw nahahagip. Nahahagip. Iba yung talagang umupo, nag-live, kasama ka. No? Iba yun eh. Sana intindihin mo yung ganong parte ng kung bakit ganon yung nararamdaman ni Dr. Love. No? Hindi naman dito kung sino yung inuna mo. At least man lang, when you've done that, inisip mo rin na sabihan si Dr. Love at si Red Saint na mag-collab din kayo. Oo, nanduro na ako na dahil malayo nga yung pinanggalingan ni Kapeso, diba?
Kaya, kumbaga, bigyan mo ng konting consideration. Yes, nandun na tayo. Pero, iba kasi yung sa'yo yung manggagaling yung effort to ask, no? Kay Dr. Lab. Dahil nga mayroon silang ganong saloobin sa'yo na as much as possible, ayaw nilang ma-involve ka sa channel nila nang hindi sa'yo mismo nung gagawin. So, yun yung medyo siguro nakasama ng loob ni Dr. Lam. No? Na yung pagbibigay mo ng importansya kay Kapeso, okay yun. No? As your token of appreciation, no, to his effort na ikaw ay pagtanggol and everything. Di ba? Pero sana sumagi rin sa isip mo na hindi porke laging nandurong si Dr. Lab, sa lugar nyo rin lang naman, nahagip-hagip ka naman ng camera, iba pa rin yung ikaw mismo yung kasama ni Dr. Lab sa kanyang live or sa any video. Doon naman kasi sa mga video na ina-upload niya, pangalan mo lang yung nakikita. Wala ka naman talaga. Diba? So parang nakaka-disappoint yun sa mga viewers ni Dr. Lab. At kasi yun yung hinihintay din. Diba? So kaya nga may mga taong nagtatanong, nagsasabi sa iyo ng ganyan sa live mo na yan. Kasi nga, yun yung isa sa naramdaman nila. Bakit si Kapeso, nabigyan mo ng importance na sabihan, karoon tayo ng collaboration, pero bakit si Red Sen at saka si Dr. Lab wala? Diba? Ako yun lang yung napapansin ko. And I think that's the most reason na kung bakit nagganyan si Dr. Lab. No? Siguro naging scapegoat niya lang yung selos daw, no? Hindi siya nagsiselos, pero malamang nagtatampo siya. Malamang nagtatampo siya. Di naman po pag natin ini-chopera po si Dr. Lab po, ano? Well, dyan sa live na yan, kaya nasasabi siguro ng mga viewers, because the way Biancy is defending, no, si Kapeso. Okay. Ang sa akin naman doon, wala akong nakikitang mali doon. Kasi nga, siya yung nag-invite kay Kapeso, so yun yung kiniklear niya. Na hindi siya winakwak ni Kapeso. Siya ay kusa. No, sumasama lang yung loob, maybe ni Dr. Lab, or nagtatampo lang si Dr. Lab at ibang supporters ni Dr. Lab. Kasi, bakit hindi nabigyan ng chance si Dr. Lab at si Redsey na makakulab ka rin. Kasi hindi enough talaga yung dinadaan-daan lang, nakahagip-hagip lang. Yun yung sa tingin ko. No? Now, bakit hindi ginawa nung maaga? Bakit kung kailan nandyan na si Kapeso, saka lang naisip na gawin? Bakit ngayon lang nag-inarte si Dr. Lam? Bakit noon hindi siya nag-request? Kasi nga, no, for them, ayaw nilang maisip na ginagamit nila, no, si Beyonce. Pero nakikita pa rin naman natin. No? Which is hindi maiiwasan yung, alam nyo, dito sa SOCMED, yung magagamit, hindi talaga maiiwasan. Meron po talaga. Ikakaroon po talaga ng gamitan. But in what sense at paano ginagawa. Pero yung panggagamit, nandun po yan. Lalo gumagawa kami ng content. No? Ang alamin nyo kung paano ba ginagawa. Nakatulong ba? Nakasira ba? O nag-gain lang ba yung isang side? Hindi ba sila pareho nag-gain sa gamitang pangyayari? Diba? Kasi ditong Team Guapa tapos saka may ano po parang may mga nagpapanggap po kasi ditong Team Guapa tapos pinag-aaway po ang
team po ni Kuya Kapes at saka yung sa Team Guapa po. Okay. With regards dyan, hindi na mawawala yan. No? Yung mga impersonator. Lalo na't mga walang mukha. No? Na ginawa lang yung channel a few days, few weeks. No? Meron po talaga magpapanggap at magpapanggap. Para po manira. Para po sirain, guluhin. No? Yan po, hindi po mawawala yan. Kaya yung mga viewers, dapat kayo po ay matuto talagang intindihin, ay analisa yung sitwasyon. No, wag po kayong basta-bastang maniniwala. Merong talagang akala mo nakasupport, pero wag ka. Spy pala. No? May sarili siyang agenda. So, normal po yan. So, kaya doon sa mga talagang nakasuporta, no? Kay Beyonce, kay Doklat, kay Kapeso, no? Maging ano po kayo, aware, and always analyze nyo muna bago kayo maniwala. Kasi sa ganitong community at may mga sinusuportahan ang bawat isa, no, hindi po may iwasang may mga talagang makakaisip na gumawa ng ipinagbabawal na technique. No? Hindi po mawawala. Given po niya. Yung mga nagaganon po, hindi po yung mga tunay na ano, na Team Guapa. Kung ganyan. Saang banda ko sinisiraan si Doklat ang Team Guapa? Sabi po ni Kuya Kapes. Diyan ako nagtataka, no? Diyan sa sinabi na yan eh. Yung pinasang yan eh. Kasi napapanood ko naman yung mga live, no? Ito paano napapanood ko yung mga live. Ni Kapeso. Ang sinasabi lang naman ni Kapeso is yung observation niya, no? At nililinaw niya na hindi siya part ng Team Guapa. Hindi siya member or whatever ng Team Guapa. Okay? And siguro nga, misinterpretation on middleman. Yung middleman na yun, masyadong nabigyan ng maling interpretation siguro yung middleman. Dahil si Dr. Love kagad yung naisip. No? So, sige, sabihin na natin na may ganong pag-iisip, no? Si Kapeso. But did he mention the name? May binigay ba siyang pangalan? At ano ba yung sinasabi? Observation ko lang. Base sa aking nakita. Dahil totoo naman yun, tayo, kung ano lang i-upload nila yung napapanood natin. Iba po yung nanduro ka mismo sa lugar na wala yung camera. Kasi kapag nakakamera, pwedeng mag-inarte-inarte yan. Diba? Na as if okay. Pero pag off-cam na, doon na po lalabas yung totoo. Which is, paring napansin o naobserbahan ni Kapeso. Huh? So, doon po, sa mga makakapanood pa, mga content, ditong mga to, obserbahan niyo po yung mga pangyayari. Huwag po kayong basta-basta maniniwala na lang sa mga nakikita niyong comment. Dahil hindi niyo po alam kung yan, katulad ng sinasabi ni Beyonce, no? Baka kunwari lang yan na Team Guapa, pala. Okay? At ang isa pa sa mga siguro nagpasakit sa loobin, ang kalooban ni Doc Lab is yung sinabi ni Beyonce na solo lang naman siya. Wala siyang grupo. Hindi ko narinig yun. I don't know which part of this live or sa iba. No? Masakit talaga yon para sa Team Guapa at kay Dr. Lab. Because yung Team Guapa, binuo yun. Thinking of her. Siya yung reason nun. Kahit na sabihin nating hindi mo sinabi yung Beyonce, no? As an appreciation sana. Kahit na sabihin mo mag-isa ka lang, binigyan mo pa rin sila ng pwede. No? Binigyan mo sila ng pwede. Dahil kung ayaw mo yan, pwede mo rin naman sabihin si Dr. Love na ayaw mo. Dapat sa umpisa pa lang sinabi mo na solo ka. Hindi ka nagsalita.
So para sa kanila, okay lang yun. And ina-acknowledge mo pa yung timba. Then suddenly, if totoo man kasi hindi ko narinig, coming from her. Ang kay Dr. Love ko lang narinig. Diba? Masama, masakit sa loob nila. Parang ginamit mo lang sila. Ngayong nakapwesto ka na, no? At meron ka ng iniisip nilang sasandalan, ganyan yung sinabi mo. So, sino yung lalabas na masama? Kahit na ayaw mong mamili, no? Sa sinabi mong yun, kung totoo man yun, it shows, no? Na ayaw mo sa Tinguapa, which is kasama na si Doktor. Okay, ito po ay opinion ko lamang, no? Hindi ko po sinasabi na ito ay tama at hindi po ako nakapanig sa mga taong aking nireaksyonan. No, lamang ay nagbigay ng aking opinion base sa aking nauna. Okay? So, yun lamang at maraming salamat.